Narito sa umagang ito, mapakinggan ang salita ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil kanina nga may mga tugtugan pa pero wala na. Isang church na lang mga kapatid. But tulungan tayo ng Panginoon na ating maikiling yung ating pakinig sa Kanya sa umagang ito. Amen. At tayo magbukas natin mga banal na kasulatan dito po sa aklat ng Proverbs o Kawikaan mga kapatid. Chapter 18 verse 12. Si Lord. Sa aklat po ng Proverbs, chapter 18, verse 12. Amen. So, kung nahanap na natin, ganito ang pagkasabi. Amen. Therefore, sabi dito, before destruction, sabi dito, before destruction, the heart of a man is haughty, and before honor is humility. So, familiar sa atin yan, last Sunday. So, sa Tagalog, sabi dito, bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao. At bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. Sa pang scripture, mga kapatid, Galatians chapter 6, babalikan natin yan, yung pinakapuso ng mensahe natin last Sunday. Chapter 6, verse 3 to 4. Amen. Sabi dito, sa Galatia chapter 6, verse 3 to 4, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But every man that prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. Sa Tagalog, sapagkat kung sino man ay nag-akala na siya may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, ay kanyang sarili ang dinadaya niya. Hindi ang tao, kundi ang kanyang sarili, sabi ng scripture. Ngunit, sabi dito, siyasati ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Amen. Ang Diyos po ang patuloy na magdagdag ng pagpapala sa kanyang mga salita. Tayo manalangin sa maglit. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, Ikaw, o Diyos, na may-ari sa aming pananampalataya, nagladlad ng langit at lupa, Panginoon, muli kami narito sa umagang ito, nagpapasalamat at ina-acknowledge, Lord, ang presensya mo sa amin, nasa pamamagitan ng awit, Panginoon, bawat patotoo, bawat awit na kaloob, Lord, ng bawat isa ay, Lord, nandun, Panginoon, ang kabutihan mo. Aming naalala, Lord, ang buong sanlinggo, ang pagkilos mo sa aming buhay. Kaya, Lord, aming pinagpapasalamat po sa linggong ito na kami narito, buo, nakatayo, Panginoon, maayos, pinagpala, Panginoon, both natural and spiritual, Lord. Kaya aming kinikiling, Lord, minsan pa ang aming pakinig sa iyo, Lord, sa umagang ito, na dalangin namin ay pagkaloob mo, Lord, ang Santong Espiritu upang pahiran mo, Lord, ang aming mga mata nang makita ka namin, ang aming mga pakinig upang marinig ka namin, ang aming mga puso, Panginoon, upang nang sa ganun ay makapasok ka, Panginoon, sa pintuan na yan. At ikaw, Lord, ay kumilos, Panginoon, sa aming kaloob-looban na sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord, ay turuan mo kami, Lord, pakalinisan mo kami, tanggalin mo, Lord, ng anumang sagabal, anumang bara, anuman, Lord, na naglalagay sa amin, Panginoon, sa kalungkutan, depresyon, Panginoon, at ang bawat isa ay mapatawad at mapalaya, Panginoon, sa anumang kakulangan o pagkakamali, Panginoon. Tinataas namin, Lord, ang iyong mga salita, Lord, sa aming kalagitnaan, at lubos kaming umaasa, Panginoon, na ikaw ay mangusap sa amin, at kami palakasin mo, Lord, sa pananampalataya. Bigyan mo ng kagalakan, Panginoon, ang aming puso, at kami, Lord, ay mga tuto, Panginoon, sa iyo pong mga salita. We pray na tabihan mo kami, Lord, sa iyong banal na dugo. Ilayo mo, Lord, ang mga hindrances, anumang spirito, at kami, Lord, ay magpa-subject lamang, Panginoon, sa iyong banal na spirito sa iyo. Pray, mga kapatiran na wala sa dakong ito, mga may karamdaman, ay hiniling ko, Panginoon, na puntahan mo sila, Panginoon, sa kanilang lugar, Lord, at ipuin mo, Lord, ang kanilang mga katawan, ano man ang kanilang binaramdam. Wala pong mahirap sa iyo, hindi maikli ang kamay mo, Panginoon. Pinatunayan mo na ang kagalingan, Lord, sa bawat isa. Kaya humihiling kami ng pananampalataya, Panginoon, na ang mga pangangailangan nito ay matugunan, Lord, sa panalangin ito. Lord, maasa kami na kami, Lord, ay pagpalain mo mga pangangailangan din, Lord. Alam mo po, O Diyos, ang mga panalangin ng iyong mga anak at hiling. At ikaw, Lord, ang tumugon po nito, Panginoon.
sapagkat ikaw ang aming provider, ikaw ang aming Jehovah Rapha, kung paano ikaw ay Jehovah Jireh, Panginoon sa amin. Lord, maraming salamat, kinukumit namin ang buong service sa iyo, at sa iyo lang namin, Lord, binabalik ang lahat ko ng pagpurit, pasalamat, sa iyong dakilang magandang sa pangalan, Panginoon Jesus. Malayo na muli tayo makaupo, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. Napakagandang araw. After nitong service na itong mga kapatid, ay may invitation din kami si Pastor Monsanto sa Bagong Silang. So, dalangin niyo rin kami sa aming biyahe mamaya. At kaya medyo maaga tayo paumanhin. Dahil ko nakakalimutan talaga mga kapatid dahil simula ng operation talagang medyo makakalimutin ako mga kapatid. At minsan natatawa nga ako pagka nag-uusap kami at di ko marinig yung sinasabi niya. Iba yung narinig ko. Bawa, karton. Ano? Bagoong. So medyo naging slow tayo. At marahil siguro ay may ginagawa ang Panginoon. Amen. Dahil sabi nga, nabanggit ko nga rin kay Pastor Fernandine. Sabi niya, Pastor, pagka ganyan may inaalis kasi merong ilalagay ang Panginoon. So, maraming salamat dahil ito ay pangatlo na linggo ng kapatid na ating gawain. Tayo nagbalik. At salamat sa biyaya niya. At maayos din naman mga kapatid ang kalagayan din ng inyong pong lingkod. Bagamat may mga pagkakataon na nag-a-adjust ako sa katawan ko tsaka yung sa pananalita dahil nga naka-temporary denture tayo. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil nagpo-provide siya upang magampanan yung gampanin na iniatang sa atin. At salamat talaga mga kapatid sa mga panalangin ninyo dahil napakalaking bagay niya. At ano pa bang mga announcement? Dun sa aming lugar mga kapatid ay sa Alfred ay sabi ko nga last time papaalam ko doon sa chewin ko pwede tayong maggawain din doon kung sakali. Dahil dalangin ko rin yung mga kapatid ko rin, mga iba pa namin kamag-anak doon, maakay sa Panginoon. Gaya niyan, nung nakaraang araw, wala na kaming tubig. Kasi usually, pagka yung galon namin, wala na. Nagpapasuyo ko sa father ko. So, napunta ako dun sa lola ko. Yung lola ko kasi, na-stroke siya eh. So, minsan, pinuntahan ko doon, kwentuhan, ganyan-ganyan. Dahil half nga, hindi niya magalaw, tapos hindi siya talaga makatayo. So, naghanap lang ako ng tiyempo talaga na ma-corner ko siya mga kapatid, makausap. So, binigay ng Panginoon yung pagkakataon na yun. Then, sabi ko, kamusta ka lang? Gusto mo bang gumaling? Sabi niya, oo. Sabi niya, araw-araw na nga ako nananalangin. Sabi niya, gano'n. Kasi wini-witnessan siya nung mag-anak namin na denomination din. Kaya nga sana mawin din natin sa Panginoon yun, yung isang buong pamilya na yun mga kapatid. Kasi nakita ko rin yung heart nila sa pagsiserve sa Panginoon. Kaya may layunin, ba't kami binalik doon mga kapatid? Tsaka sabi ko rin, Lord, kung lilipat kami 2023, bigay mo sa amin, Lord, yung dako na kung saan makapag-gather din talaga kami. Diba? Kasi kung maibigay yun, mga kapatid, yung lugar talaga, at makahingi tayo ng assistance, talaga pwede mo pataasan yung mga kapatid. Talagang malaki-laki rin, mga kapatid, kung sakali. Kaya, pero syempre, dinadalangin pa natin sa Panginoon. So siguro by August, lobby ng Panginoon, dahil nakapagpaalam na ako kay Lola, so sabi niya, okay daw, okay naman sa kanya. So noong time na yun, sabi ko gusto mo bang gumaling? Sabi niya, oo. Pangalang tanong ko, naniniwala ka bang gagaling ka? Kasi syempre, magkaiba yun eh. Yung gusto mong gumaling, tsaka naniniwala kang gagaling ka. Sabi niya, naniniwala kong gagaling ako. Sabi niya, maitayo ko lang to, yung pa ako. At least di na ako aasikasuhin ng mga anak ko. Sabi niya ganun. Sabi ko, sige, pag-pray kita. Sabi ko. So bago ko pinag-pray, sabi ko, bago kita ipag-pray syempre, hindi mo rin ng tawad sa Panginoon. Yung mga pagkakamali mo, nasaktan ka, o ikaw ang nasaktan, simula pagkabata, hingi mo ng tawad sa Panginoon yan. Tsaka, pangalawa, bago kita ipanalangin, nagkwento ako sa kanya, nag-witness ako. Sabi ko, yung kwento, lagi ko naman kinukwento yan, yung ginawa ng Panginoon sa atin sa church, na mga pinagaling na karamdaman, mga kapatid. So, yung sa tumor na kanuwento ko talagang, kasi syempre, ang prophet, bago siya manalangin din, nagmi-minister siya ng ganun para maitaas yung pananampalataya. So,
So after nun, sabi niya, maluha-luha siya mga kapatid dahil gusto niya talagang gumaling. So sabi ko, sige, magpipray tayo, pero ikaw muna ang manalangin. So, nung nagpipray siya mga kapatid, talagang halos parang masigaw siya na, Lord, patawarin mo na ako, patawarin mo ako sa mga nasaktan ko. So, hindi ko inaasahan yun kasi si Lola mag-pride yun eh. So, sabi ko, okay, ito, kumikilos talaga ang Panginoon sa kanya. Sabay ko siya pinag-pray mga kapatid. Prior dun kasi, naita ko na siya eh. Napanaginipa ko na siya, nakatayo siya mga kapatid eh. So, sabi ko, meron talagang gustong gawin ng Panginoon. So, sama natin sa panalangin yan mga kapatid. Ako ay papasalamat kasi open din siya. Sabi ko, pwede ba dito kami maggawa? Sabi niya, okay lang. So, yung mga tsahin ko na lang, pagpapaalam pa bilang respeto na lang mga kapatid. Para siguro August or September ay makapag-set tayo ng communion natin mga kapatid. Kasi almost 2 years na tayo hindi nakapag-communion talaga. 2022, 2023, at 2024. So, magti-3 years na tayong walang communion. Dahil mahalaga sa atin yan, kailangan pa rin natin gawin dahil iyan yung iniwan ng Panginoon sa atin. Napakahalaga ng communion mga kapatid. At isama na rin dyan yung audit din natin before mag-end ang 2024 dun sa ating pong fund. Papasalamat ako sa Panginoon bagamat kaunti lang tayo mga kapatid, pero may naiipon tayo, diba? May naiipon tayo mga kapatid at mamaya mag-abot din ako mga kapatid ng assistance mula dun sa offering sa bawat family dahil dito ako ni-lead ng Panginoon na mag-abot mula sa offering mga kapatid dahil unang-una yan ay para sa atin mga kapatid. As a church may mga pangangailangan, so ay iabot ko sa inyo bilang dito assistance pa rin kung may mga pangailangan. Ang Panginoon nakaalam sa prayers ninyo hinihipo lang naman ang puso ng tao mga kapatid at kung ano ang leading ng Panginoon sa atin. So di naman natin isipin na di ba mabawas yung offering natin, sayang ba pastor? Hindi sayang kasi yan ay para talaga sa katawan ng ating Panginoon. Wala naman tayong mission, hindi naman tayo masyadong gumagastos sa mga ano lang naman mga kapatid, mga paglabas-labas natin, mga camp lang naman. So, mamaya, abot ko mga kapatid, ang Panginoon ang magpala dyan, mga kapatid, kung anong mga pangailangan ninyo, magamit ninyo yan. Lalo na sa mga health ng ating mga kapatid, kila Sister Billet, kila Nanay, kila Ping, kila Jolina, yung mga nagkasakit nito nakaraan. So, yun lamang mga kapatid, at Amen. Yun lamang ang announcement ko sa umagang ito mga kapatid. So, muli ay babalikan natin mga kapatid yung pong scripture na binasa natin kanina mga kapatid at nais ko mag part 2 mga kapatid dun po sa message natin. Actually napakahaba mga kapatid nung message nung last Sunday. Pinutol ko pa yun mga kapatid dahil hindi na talaga abot sa oras. So nais ko mangaral muli part 2 ng Pride of Life, Attributes Exposed. Yung una, mga kapatid, Pride of Life ay breaking of the spirit. So, ang pangalawa mga kapatid ay Attributes Exposed. Ano pong ibig sabihin yan, Pastor? Ipinaliliwanag natin dito mga kapatid kung ano po yung mga katangian pa mga kapatid noon pong pinaaral natin na kapalaluan sa buhay or yung Pride of Life. Nang sa ganun mga kapatid ay higit natin makilala ang ating sarili, ang ating lakad, at hindi tayo makakumit ng anumang bagay sa ating Panginoon. So, ito ay pagtuturo, mga kapatid, upang mas lalo tayong maging malambot sa ating Panginoon, masiyasan natin ating sarili. Hindi naman yan, tawag dito, nalilimitahan lamang doon sa member ng church, kundi even a minister, a pastor, mga kapatid, ay kailangan maging maingat dito sa bahaging ito. Dahil ang pride, mga kapatid, ay marami po yung shape, maraming itsura, marami itong mga kapatid katangian na kuminsan kahit pa naglilingkod sa ating Panginoon ay maaring magkaroon nito sa anyo mga kapatid ng tinatawag na spiritual pride, di ba? Alam naman natin sa panahon na sa Seven Church Ages mga kapatid, yung pong panahon ni Wesley, yung sanctification ay hindi masama yung mensahe yun dahil ito'y pumapatungkol sa pamumuhay ng may kabanalan, hindi lamang doon sa pananampalataya o nandun sa loob, kundi pamumuhay ng may kabanalan doon sa labas.
Dahil kung gaano kahalaga yung kabanalan doon sa ating buhay, ay ganun din ito kahalaga mga kapatid doon po sa labas. Kasi minsan naiisip ng tao, dahil ang Diyos ay tumitingin doon sa puso, ay hindi na mahalaga yung panlabas. Pero sabi, out of the good treasure of the heart, the mouth speaketh. At kung anong nandun sa ating puso, ayun ang ma-express sa atin mga kapatid. Kaya nga lang, dun sa panahon na yun mga kapatid, nung pong umusad na ang mensahe mga kapatid para sa Pentecostal Restoration of the Gifts, ay merong ilan mga kapatid na kumilos na sa bahaging pagiging legalista. Amen. Di ba yung parang tinutupad nilang scripture, pero dahil ito'y dahil siguro sinabi ni pastor o kaya dahil kailangan lang na hindi ito mga kapatid nagpapakita ng buong pagpapasakop mga kapatid dun po sa salita. Kasi pwede kang pumilos, pwede kang gumawa, pwede kang magsuot ng damit na may kabanalan, pero ang puso mo ay nagre-rebelde pa rin sa salita ng ating Panginoon. Diba sabi ng scripture, having the form of godliness but denying the power thereof. May anyo ng kabanalan pero tinatanggihan mga kapatid yung pong kapangyarihan ng salita. So babalansin natin yan mga kapatid. So babalikan natin yung Galatians, kasi ang Galatians mga kapatid, in-explain ko sa inyo dito, si Pablo ay nagpaalala na ang church ng Galatians ay kailangan mga kapatid na umalalay doon sa mga mahihina at ipanumbalik yung mga marahil ay nagkamali o kaya nagtisod, nagkasala, na sila'y panumbalikin mga kapatid na merong kaamuhan mga kapatid. Kaya nagpapaalala rin si Pablo dito mga kapatid na kung sino man daw ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, dahil kung hindi dahil sa Panginoon mga kapatid, wala po tayong value. Yes. Diba? Amen. Kaya nga, huwag mo i-expect na ang sanlibutan mga kapatid ay lagi kang itatrato ng tama. Kasi ang sanlibutan mga kapatid, ituturing ka niyan na laging mas mababa sa kanyang sarili. Kasi ang sanlibutan ay laging itinataas ang kanilang sarili mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Kaya nagpapaalala siya na kung sino man daw nag-aakala na siya may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, ay kanyang sarili ang dinadaya niya. Diba? Kaya sabi niya, ngunit siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Ano po yung tinatawag dyan, pastor, na sariling gawa? Mga kapatid, sabi doon, yung sariling gawa, mga kapatid, ay pumapatungkol yan doon sa kilos mo, sa loobin mo, pag-uugali. Ibig sabihin, yung sarili mong gawa bilang sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Sabi niya ay siyasatin natin ang bawat isa sa kanyang sariling gawa, yung ating mga sariling gawa. Diba? Hindi sinabing examine your brother, examine your sister. Sabi sa Korinto, examine yourself whether ye be in faith or not. Amen. Amen. Sabi dito, kung magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Ano yung sinasabing hindi tungkol sa kapwa? Kasi minsan tumitingin tayo sa ibang tao na gumagawa din ng kanilang sariling gawa ng paglilingkod sa ating Panginoon at nagkakaroon tayo ng comparison. At hindi dapat mangyari yun mga kapatid kasi meron tayong kanya-kanyang lakad sa Panginoon. Bagamat iisa mga kapatid yung ating sinusundang salita mga kapatid, may kanya-kanya tayong sariling gawa, sariling kapurihan at sariling gantimpala sa ating Panginoon. So, minsan mga kapatid kasi pag nagko-compare tayo mga kapatid ay inaalis niya yung joy sa atin. Yes. Sinisip natin, buti pa siya, ganyan. Ako naglilingkod naman ako ng tama pero bakit siya? Kasi mga kapatid, pagka tumitingin tayo sa kabilang bakod, mga kapatid, na marahil sabihin natin, nandito tayo sa isang side na medyo brown na yung damo, pero ba't parang sa kabilang side, mga kapatid, medyo green pa, green pasture. Diba? Kung sa opportunity lang sa buhay natin, syempre pipiliin natin yung mas berde. Ibig sabihin, mas magandang oportunidad. Pero ang Panginoon, mga kapatid, siya ang nagtatalaga sa lahat ng bagay. Kung saan niya tayo nilagay, kung saan church siya tayo nilagay, kung sinong pastor nilagay sa atin, kung sino yung mga kapatid natin, kasama natin. Pastor, kahit ba yung mayroong mga magagaspang na ugali? Yes, kasama yan. Dahil mga kapatid, nilalagay tayo ng Diyos doon para i-train tayo. Isipin mga kapatid, sa isang church, lahat kayo puro mababait mga kapatid. Ano pang gagawin ng Panginoon sa inyo? Diba? Kaya tayo pupunta sa church mga kapatid para maging tama tayo sa ating Panginoon. Kasi meron tayong kalikasan bilang tao mga kapatid. Isa na yung attribute doon, yung pride.
ay ano yan minsan kumakawala yan Hindi naman natin nais, pero dahil meron tayong nature, mga kapatid, dahil pinanganak nga tayo, mga kapatid, shaped in iniquity, come to this world speaking lies, mga kapatid, na ekspresyon. Amen. Pero ang kahalagahan, mga kapatid, ng pangangaral, pagtuturo, mga kapatid, para maituwid po tayo. Amen. Amen. Diba? Last time, nahimay ko na yung mga ibang tawag dito, ibang mga mga ibang scripture patungkol sa pride at ang ilang mga bahagi patungkol dyan. So, titingnan natin dito yung mga attributes. Ibig sabihin yung mga katangian, mga kapatid. Sabi dito, isa sa mga attributes din yan, mga kapatid, ay yung always trying to prove something. Diba? Mukha yan ang pride Yung laging meron kang gustong patunayan. Na lagi kang tama. Yung sasabi ko last time, lagi kang gusto mo na ikipag-debate ka sa tao, mga kapatid. Pero, always choose your battles. Amen. Hindi lahat ng battles, mga kapatid, ay pakikibakahan natin, mga kapatid. Kasi minsan, sasayang lang tayo ng pagod, ng effort, ng laway, mga kapatid. Kasi, bandang huli, yung taong kausap mo, mga kapatid, o marahil, hindi rin talaga magpapatalo. Mas mainam pa, di ba sabi doon, yung merong mababang loob, dahil yun ang tao, mga kapatid, na naturuan, na merong karunungan sa ating Panginoon. At kung wala naman ding magandang tulot, mga kapatid, yung isang argumento, isang pag-uusap, mga kapatid, ay ito isasantabi natin. Amen. Diba? Kasi yung pride din, mga kapatid, na syempre, kahit sabihin mo na tama ka, pag kaiisip nung kausap mo, mga kapatid, mali, kahit gano'n ka katama, mali ka pa rin sa kanya. Tama. Kaya, sayang lang, mga kapatid. So, hayaan mo na lang. Diba? Kasi wala tayong magagawa Diba? Ikaw ang binigyan ng spirito ng ating Panginoon at karunungan, mga kapatid, upang kumilos tayo, mga kapatid, na narapat, mga kapatid. Amen. Diba? Isa pa dun sa mga attributes niyan yung trying to impress others. Diba? Tayo, nagsaserve tayo sa ating Panginoon kasi yun yung personal nating conviction sa ating Panginoon. Hindi tayo naglilingkod dahil kay nanay, kay tatay, o sino man, o para ipakita na tayo yung message believer. Kasi kapag namumuhay tayo sa expectation ng tao, mga kapatid, dadaan yung pressure. Yes. Kaya merong hindi makapaglingkod ng tama sa ating Panginoon kasi naglilingkod out of pressure. Pero dapat naglilingkod tayo, mga kapatid, out of, mga kapatid, love, sincerity, na merong kapahingahan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Na yung ginagawa natin ay hindi para sa tao, hindi para sa Panginoon. Amen. Kasi pag para sa tao, mga kapatid, mapapagod ka. Yes. Kasi para sa tao mo, ginagawa Tapos yung joy mo, hindi joy na nanggagaling sa Panginoon, mga kapatid, mababurnout ka. Kaya maraming Kristiyano, mga kapatid, hindi mo masisi na nababackslide, sila'y nangihina, mga kapatid, kasi nawawala nga yung joy, mga kapatid. At tayo, mga kapatid, kahit paano sabihin ng ibang tao, basta ikaw at ang puso mo sa ating Panginoon ay malinis. Diba? Kahit sabi mo, hindi, marami kang pagkakamali, brother, sister. Kung naihingi niya ng tawad sa ating Panginoon yan, sino tayo para humatoy? Yes. Mga kapatid, ang mahalaga, naihingi niya ng tawad sa ating Panginoon. Amen. Kung kaya, mga kapatid, dun sa taong ginawa ng mali, humingi din siya ng tawad, mga kapatid. Kasi hindi pwedeng ako yung nagkamali, tapos ang hihingi ng tawad ko, asawa ko, mga kapatid, hindi. Kung sino yung nagkamali, sino yung tawad, mga kapatid. Amen. Diba? Paano ba yung reconciliation, pastor? Actually nga, sabi nga doon, pagka merong taong nagkasala sa'yo, alam mo sino yung unang lalapit? Yung nagawa ng mali. Sabi doon, diba, ipaalala mo sa kanya yung kanyang ginawa. Kapag ka nagsisi siya, ibig sabihin, nagwagi ka. Pero kung hindi siya makinig, magdala ka ng saksi. At pag hindi pa rin siya nakinig, mga kapatid, ay sabihin nyo na doon sa iglesia. Kasi ang tinutukoy dyan, yung doon sa church Ngayon, kapag ayaw pa rin talaga, sabi doon, sige na, kakalaga na siya ng pastor, mga kapatid. At yung taong yun na ituturing yun ng publikano. Sa panahon ng Israelita, pag sinabing publikano, tax collector, talagang iniiwasan yan, mga kapatid. Ganun ang mangyayari. Yun ang pamamaraan ng Diyos talaga sa iglesia. Para saan, pastor? Para ba umuntik tayo? Hindi. Para matuto yung taong yun, mga kapatid, na manumbalik sa Diyos at itama ang kanyang buhay. Kasi mangyayari, mga kapatid, pagka matigas talaga ang ulo, mga kapatid, ng anak ng Panginoon, pagka may binhi, tapos matigas ang ulo mo, mga kapatid, minsan pauwiin ka na lang ng Panginoon Pagka matigas ang ulo mo,
Alam mo sa puso yun pagka kinokorek ka ng Panginoon. Diba? Pagka may isang baka, kinokorek, papaalala ang Panginoon, mabiyaya pa sa'yo. Amen. Diba? Kung minsan sabi nga, hahayaan kanyang gawin yung mga bagay, mga kapatid, pero meron yung hangganan. Yes. Kasi pag lumagpas ka dun, mga kapatid, ang tinawid mo na ay sa pagitan ng judgment, mga kapatid, tsaka mercy. Kaya meron pa rin biyaya sa ating panahon. Kaya nga merong pangangaral. Amen. Diba? May pangangaral kasi merong pagtuturo doon sa pangangaral. Amen. Glory to God. Trying to impress, diba? At hindi tayo namumuhay dyan. Yes. Diba? Ang pinagaling ko rin natin, Panginoon. Amen. Serve natin, Panginoon. Amen. Bakit ang pastor kasi iniisip nyo, ganito ako. Huwag mong isipin yun, malagay iniisip ng Panginoon sa'yo. Amen. Diba? Iniisip ng ibang tao. Huwag mo isipin yung iniisip ng ibang tao kasi yung opinion magbabago-bago yan. Pero yung Yes. tingin ng Panginoon sa'yo, mga kapatid, hindi magbabago. Amen. Dahil yun ay ayon sa kanyang salita, mga kapatid. Amen. Na kahit gaano pa, mga kapatid, na nandun tayo sa lugmok na sitwasyon, mga kapatid, ang paningin ng Panginoon sa atin hindi magbabago. Hindi sinasabi doon na hindi tayo papaluin, hindi tayo tutuwid, mga kapatid. Pero ang pag-ibig niya nandun. Amen. Hindi porke pinalo ka ng Panginoon, hindi ka na niya anak. Kaya kanya pinapalo kasi anak ka niya. Amen. Yun ang pinaka-sign. Kasi gusto kanya ituwid eh. Gusto kanya maging tama, mga kapatid. Diba? Pangalawa, sabi dito, pangatlo, ano pa isang mga sign, mga kapatid, ay yung mga tao na hindi nag-a-admit ng mistake nila. Diba? Pride yun eh. Diba? Kumari, nagkamali ka talaga, tapos ayaw mo humingi ng sorry, pride yun. Kahit, pastor, kahit kalit-liit ang bagay, kalit-liit ang bagay, mga kapatid. Kasi ang hirap, mga kapatid, pag meron tayong ipit-ipit sa ating puso eh. Diba? Sabi sa Proverbs, mga kapatid, babalik tayo sa Proverbs. Proverbs, ano dito? Proverbs 28:13. Tandaan niyo itong scripture na ito, mga kapatid. Aklat po ng Kawikaan, Proverbs chapter 28, verse 13, sabi dito, He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Sabi, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Kaya mga kapatid, yung mga tao na nagtatago ng kanilang kasalanan, mga kapatid, hindi yan makatulog. Mga kapatid, hindi yan patatahimikin, mga kapatid, ng kanyang conscience. E ba't yung mga masasama, pastor? Yung mga masasama talaga wicked yan. Pero kung may binhiyan, mga kapatid, gagawa ng paraan ng Diyos para i-convict siya. Kaya minsan, mga kapatid, yung isang, alam ko na kwento ko na dito yun eh, yung isang babae na nagkamali siya sa kanyang asawa, tapos hindi niya sinabi yung kanyang pagkakamali, nag-commit siyang adultery. Tapos lumapit siya sa mga psychiatrist at yung kanyang memory ng kanyang pagkakamali, ang ginawa ng psychiatrist, ibinaon lang, mga kapatid, doon sa kanyang subconscious. So dumating yung panahon, mga kapatid, nakalimutan niya na yun, parang okay na siya, pero may manifestation sa katawan niya. Kasi alam niyo ba, mga kapatid, ang katawan natin, sabi ng prophet, ito ay hindi dinisenyo, mga kapatid, para magsinungaling. Kaya nga pag ang tao nagsisinungaling, di ba, makita mo, mabilis yung mata, nagpapawis ang kamay, talagang merong body gesture siya na madidiscern mo, nagsisinungaling siya kasi hindi tayo dinisenyo doon. Kaya nung time na yan, mga kapatid, yung babae niya na merong pagkakasalan na hindi na ituwid, mga kapatid, ay binabalikan siya. Hinahabol siya. Sa paanong paraan, pastor? Nagkaroon siya ng heart trouble. Naging nervyosa siya, mga kapatid. At nung lumapit siya sa propeta, mga kapatid, nagkaroon ng personal na interview sa kanya, na-discern ng prophet, mga kapatid, kung ano yung kanyang ginawa. Sabi ng prophet, ay ito ang ginawa mo, di ba? Kasama mo yung gantong lalaki, ganito, ganyan, ganyan. At halos mahimatay, mga kapatid, yung babae kasi bakit nalaman niya? Kasi ang Panginoon yun na nakadiscern. Sabi niya, huwag mo ipagkakalat yan, Brother Branham, inihingi ko na yung tawad sa Panginoon. Pero sabi ng prophet, hindi mo ginawa sa Panginoon yan, ginawa mo yan, hindi sa asawa mo. Yung ginawa mo, yung tao. Kaya kailangan mo yung tawad sa Panginoon kasi sabi dito, siya na nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Yung giginhawa ay katumbas din, mga kapatid, sabi dito, prosper. Kaya nagbubulay-bulay tayo, bakit merong ganito, mga kapatid? Kasi baka mamaya meron tayong hindi nahingi ng tawad sa Panginoon. Kaya sabi dito, but who? Meron pa rin pasubali, mga kapatid. Nang sabi niya, ang
ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Amen. So yung nagko-confess at iniiwan, hindi lamang basta kinonfess eh. Diba? Pagka kinonfess mo, talagang gagawin mo rin at maaari, hindi mo na makumit yung same mistake. Yes. Hindi lang basta kinonfess, mga kapatid. Kasi pag meron pa rin ng bahagi na yun, mga kapatid, hallelujah, mahirapan tayo mga kapatid sa buhay talaga, mga kapatid. Spiritual, natural, mga kapatid, lagi po yung magkatipo, mga kapatid. Amen. Kaya nga sinisikap natin maging tama sa Panginoon. Kahit anong pagkukulang, mga kapatid, confess natin sa ating Panginoon. Amen. Hingi ng tawad sa ating Panginoon. At marahil, mga kapatid, kung sa tao naman natin ginawa, ay hihingi natin ng tawad din sa tao. Amen. Diba? Lalo pa pagka-Kristiyano, mga kapatid, hindi pwedeng parang kakalimutan lang, mga kapatid. Kasi pag kinalimutan, mga kapatid, paano naman yung nagawa ng mali? Diba? Amen. Pangapat, ayaw ng pagduduwid. Yan daw yung mga ma-pride, mga kapatid. Sabi dito, Amen. Psalms 39:11. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, sabi dito, pagka sa pamamagitan ng parusa ay dahil sa kasamaan ay iyong sinasaway ang tao. Diba? When thou with rebukest, thou correct man for iniquity. Pagka daw nare-rebuke ng Diyos ang tao, yun ay hindi para ipahiya siya, kundi para ituwid siya dun sa kanyang kalikuan. At ano pang sinasabi? Iyong sinisira ang kanyang kagandahan na parang pagsira ng tanga, tunay na ang bawat tao ay walang kabuluhan. Sabi niya, dito mga kapatid, yung paraan ng Panginoon, mga kapatid, ay pag-rebuke sa tao ay para ituwid siya dun sa kanyang kalikuan. Para daw yung pagsira sa kagandahan ng isang tanga. Yung tanga, mga kapatid, moth po yan. Yung parang paru-parong kulay brown, moth, mga kapatid. Nang sabi doon, pagka sinira, mga kapatid, yung kagandahan niya, ang itsura kasi niyan, pagka naaagnas, mga kapatid, talagang naghihiwa-hiwalay eh. Diba? Yung kung ano man yung bagay, mga kapatid, na marahil maganda sa atin, kaaya-aya, mga kapatid, o isang bagay na maaari nating may pagmapuri, minsan naaalisin ng Diyos yan. Yes. Para i-humble tayo, mga kapatid. Kaya makikita natin dito na surely every man is vanity. Lahat ng diba, ang bawat tao ay walang kabuluhan. Amen. Diba, sa Panginoon lang tayo may kabuluhan. Amen. Sinisip ng tao, ito yung value niya. Pero pagka ang tao namatay at kinremate, alam niyo mga kapatid kung magkano lang yung halaga ng abo? 34 cent. Dollar pa yun, mga kapatid, ha? Kasi ang dollar, nasa 50 pesos eh. So, ang halaga natin, sentabo lang, mga kapatid. 34 cent. Mga kapatid, tapos, sabi nga ng prophet, ikaw, susuotan mo ng sobrang mamahaling alahas, damit, at lahat, mga kapatid, pero yung value mo, ay ito lang. Pero meron kang bahagi, yung kaluluwa mo, mga kapatid, na ang value niyan, mga kapatid, sa ating Panginoon, 10,000 world. Amen. Kaya yan nga yung nais na kontakin ng Diyos at ipanumbalik sa Kanya. Mga kapatid, dahil napakahalaga niyan sa ating Panginoon. Hallelujah. Panglima, mga kapatid, tama ba? Panglima, ayaw ng kritisismo. Diba? Ang taong meron ding prideful spirit, mga kapatid, ayaw tumanggap ng kritisismo. Diba? Parang ano rin yan eh, parang ayaw nasisita. Ayaw na nasasabihan na para ma-improve siya. Diba? Minsan kailangan natin tanggapin yung mga kritisismo sa atin bilang isang bagay para mag-improve tayo. Amen. Lalo pa kung yan ay nanggaling, mga kapatid, sa pangangaral, sa kapatid mo. Diba sabihin, parang parang hindi okay yung ganito-ganyan mo. So next time, mga kapatid, pag-iigihin mo. Amen. Kasi iba, mga kapatid, ayaw ng criticism. Sabihin nila, pinipintasan ako lahat, ganito-ganyan. Pero mga kapatid, pagka ang kapatid ang nagsabi sa iyo, mga kapatid, para sa ikabubuti mo. Amen. Diba? At meron pa dito sabi, yung mga hindi nakikinig at ayaw magbago. Prideful spirit din yun eh. Ano ka sinabihan mo. Tapos, hindi nakikinig. Tapos ayaw pa rin magbago. Diba? Inuulit at inuulit yung paulit-ulit na bagay, mga kapatid, na sinasabi mo sa kanya na kailangan niyang baguhin o ayusin. At ayaw niyang ayusin ang kanyang sarili kasi merong pride eh. Diba? Yung tao, diba, minsan ganito eh. Diba, sa isang relasyon. Diba, boyfriend, girlfriend, sabihin natin, okay mag-asawa. Diba, kinokorek siya. Sabihin niya, alam mo,
bago mo pa ako pinakasalan, ganito na ako. Yung lagi yung sasabihin, ganito na ako. Kung di mo ako matanggap, maghiwalay tayo. Paano paghihiwalay yung pinagsama ng Diyos? Ang kailangan mag-adjust yung nature na nasa iyo. Yung kalikasan na nasa iyo, mga kapatid. Amen. Di ba? Sa atin, meron naman talaga tayong imperfection, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin nun, dahil yun ang identity natin, actually hindi yun ang identity natin eh. Yes. Ang scripture eh. Amen. Natrap lang tayo sa katawan na to, kaya meron tayong mga kalikasan na talagang hindi po maganda. Pero dahil meron tayong pananampalataya at nandito ang salita ng ating Panginoon, binibigyan tayo ng chance sa mga kapatid na makorek yung mga bagay na mali sa atin. Amen. Hindi ba mas maganda, mga kapatid, na nakikita nating buhay na nag-i-improve sa ating Panginoon? Amen. Kesa pabalik, mga kapatid, yung pong ating, di ba, paggulang. Kung kailan ka tumanda, parang naging baby ka. Di ba, sa nakita ng mga kapatid? Malaking tao, laki ng muscle, pero nagbe-baby talk. Ang pangit tingnan, mga kapatid. Hindi tayo tinuruan sa mensaheng ito, mga kapatid, tumagal, mga kapatid, para, alam mo yun, na maging komportable na lang tayo, na ginagawa ko naman to, pastor eh. Mahaba naman buko, mahaba palda ko, nagsisimba naman ako every, mga kapatid. Sabihin ko sa inyo, merong mga mahabang buhok at mahabang palda ang mga kababaihan, mga kapatid, na hindi po aabot sa rapture. Yes. Diba? Amen. Kasi kung ang Pentecostal, mga kapatid, yun lang ang requirement, pati sila kasama sa rapture, mga kapatid. Pero hindi yun eh. Merong mas higit, mga kapatid, na isang bagay, mga kapatid, na dapat nating makuha sa ating Panginoon. Kasi requirement, without the Holy Ghost, mga kapatid, hindi ka ma-rapture, mga kapatid. Amen. Ang Holy Ghost, pag nasa iyo, ituturo sa iyo ang lahat ng katotohanan, buong katotohanan, mula Genesis hanggang Revelation, mga kapatid. Amen. Kaya kung minsan, mga kapatid, ay minsan hindi mo na kailangan turuan eh, yung taong naisilang na muli. Kasi dahil naisilang na siyang muli, mga kapatid, ang spirito na gumagabay sa kanya, mga kapatid, ang magtuturo sa kanya kung paano siya kikilos, paano siya magsasalita, paano siya magdadamit, at lahat. Amen. Eh, pastor, meron naman palang Holy Ghost, so hindi na natin kailangan ng preacher. Kaya nga, kailangan ng preacher. Kasi minsan, merong mga Kristiyanong bingi. Di ba, nangungusap na ang Panginoon sa kanila, hindi nila marinig. Kaya ang Diyos, gagamit ng another vessel, lalagyan niya ng Holy Ghost, mga kapatid, para umihip. Di ba, merong watchman, mga kapatid, sa Old Testament, nakatumbas, mga kapatid, ng pastor? Yan sabi doon, kapag meron kang nakitang mali, kailangan mong umihip. Amen. Kasi pag yan taong yan namatay, sisingilin ko sa iyo yung kanyang dugo. Kaya ang gagawin ng watchman, mga kapatid, magre-rebuke siya, iihip siya, mga kapatid. Kasi pagka umihip siya, di naman nakinig, mga kapatid, wala na sa kanya ang dugo. Nandun na sa tao, mga kapatid. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo dito, kung meron mang matigas na pangangaral, pagkukorek, mga kapatid, yan ay hindi para sa akin, para saktan kayo lahat, mga kapatid, kundi para sa inyo. Amen. Dahil nasa inyo naman yan, kung tatanggapin niyo o hindi. Diba? Pwede kasing nandito kayo nakikinig, nasa inyo ang pagpapasya kung tinanggap niyo o hindi. Yes. Diba? Amen. Kaya ang sabi ng scripture, faith cometh by hearing the word of God. Hindi ka makakalakad sa pananampalataya kung di ka rin nakikinig, mga kapatid. Kasi napakahalaga ng instruction ng Panginoon eh. Kaya meron mga Kristiyanong bumubunggo, mga kapatid, sa dulo kasi nga, minsan mali yung bingi. O kaya, mga kapatid, hindi naintindihan ng mainam, mga kapatid, yung instruction na binigay ng Panginoon. Hallelujah. Amen, diba? Anong gagawin natin doon, pastor? Doon sa mga hindi nakikinig at hindi nagbabago. Diba? Kung paano ikaw na marunong ng gumanap ng scripture, mga kapatid, panalangin mong yung kapatid na biyayaan siya ng Diyos na magawa niya, mga kapatid, kung ano yung nagagawa. Amen. Pag-pray mo rin yung pastor para madaanan sa preaching. Kasi kahit mag-ready kami, mga kapatid, ng preaching, kung merong gustong sabihin ng ating Panginoon, sasabihin niya through preaching. Hallelujah. Diba? Ano pa yung, mga kapatid, na spiritual pride? Isa sa mga Biblia, magkukulat kayo dito, mga kapatid. Sino yung parang merong pride sa Biblia? Sa Old Testament. Kilala natin. Alam niyo bang nagkaroon din ng parang ganyang bahagi si Job sa buhay niya, mga kapatid? Teka muna, pastor, di ba si Job, ang sabi ng scripture, matuwid, sakdal, at lahat. Yun nga eh. Pwede kasing matuwid, sakdal, nasa katwiran ka ng Diyos, pero pwede ka magkaroon ng bahagi ngayon. Yes. Kaya, mga kapatid, alam natin bakit pinadaan si Job sa trial. Kasi sabi ko last Sunday, mga kapatid, merong breaking ng spirit ang ginagawa ating Panginoon sa atin. Kapag ka merong bahagi sa atin
na hindi na umaakma doon sa kanyang larawan. Amen. Basahin natin yung scripture mga kapatid, Job 1. Job chapter 1 verse 1, sabi dito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking yaon ay ano daw? Sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So parang perfect talaga mga kapatid. Kaya nga hiniling mga kapatid ni Satan na magalaw siya mga kapatid sa laman. So alam natin, chapter 1 mga kapatid, yung mga nangyari, nawala yung kanyang anak, nawala yung ari-arian niya, diba? Halos yung kanyang mga alagang hayop ay namatay din. Pero kahit ganun mga kapatid, pagdating dun sa 20, sa same chapter mga kapatid, sabi niya, nang magkagawi, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal, inahita ng kanyang ulot, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Nang sabi niya mga kapatid at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, ay hubad akong babalik sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. So sa unang trial, mga kapatid, dahil nga, alam mo, masakit din nawalan siya ng anak, nawalan siya ng ari-arian, nawala yung mga tauhan niya mga kapatid. Pero sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang mag-aalis. Kaya nga wala tayong pwedeng angkinin. Amen. Ang lahat ay sa Panginoon. Amen. Kung hindi ka pagpalain ng Panginoon mga kapatid, hindi ka rin mapagpala eh. Diba? Kasi ang Panginoon ang source ng pagpapala mga kapatid. Amen. Diba kung sumasampalataya ka? 3, mga kapatid, sabi dyan, diba parang okay pa rin eh. Parang si Job, parang ideal Christian pa rin ah. Kasi matatag eh. Yung kanyang testimony, kahit merong trials, matuwid pa rin. Tingnan natin yung 3, chapter 3, verse 1. Diba? Kasi sa 2, maganda pa rin sinabi niya dyan eh. Diba yung 2? Diba sabi ng asawa niya, ba't di mo pa sumpain ng Panginoon? Nang sa ganun ay mamatay ka na. Alam mo, ibig sabihin ng asawa niyang babae doon mga kapatid, i-curse mo na ang Lord para at least makapahinga ka na. Kasi alam nila yung pamantayan na kapag ka-kinurse na ni Job, mga kapatid, ang Panginoon, makakapagpahinga na si Job, kukunin na lang siya ng Panginoon. Kaya nga, nung sinabi yun nung babae mga kapatid, sabi ni Job, ay para kang babae na nagsasalita na foolish woman. Hindi niya sinabing foolish yung kanyang asawa. So kung minsan mga kapatid, syempre may kahinaan sa isang mag-asawa, merong kahinaan niyang both. Yung bawat kahinaan mga kapatid ay pinapahintulot ng Diyos, binibigyan tayo ng wisdom sa salita ng Diyos para maging helpmeet tayong maayos. Amen. Diba nakita niyo mga kapatid yung order ng scripture mga kapatid sa Genesis? Hinto lang ako konti saglit dito mga kapatid. Sa book of Genesis mga kapatid, si Adam and Eve, wala pong nanay-tatay. Ang Panginoon lang. Pero pag binasa mo yung scripture sa Genesis, sabi doon, nung kinuha na si Eve, mga kapatid, doon sa tagiliran ni Adam, ang sabi ng scripture, ito ang rason. Diba? For this reason, a man shall leave his father and mother and cleave unto his wife. Ito ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki yung kanyang nanay at tatay at siya'y magiging isang laman dun sa kanyang asawang babae. Tanungin ko kayo, meron bang nanay at tatay mga kapatid si Adam? Wala, di ba? So para saan yung scripture na yun? Para sa future. Na yun ang pattern mga kapatid. Nasa atin mga kapatid, syempre, tayo ang pumipili mga kapatid ng ating pong partner. Di ba? Yung nanay mo, hindi mo pinili yan. Tatay mo, hindi mo pinili. Yung kapatid mo, hindi mo pinili. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, pagka nanganak yung nanay mo uli, tapos hindi kagandahan yung itsura, sabi mo, hindi ko kapatid yan. Hindi mo pwedeng piliin, kapatid mo yan eh. Dahil lumabas yung sinapupunan eh. Pero yung pagpili, mga kapatid, ibinigay lang mga kapatid dun sa pag-aasawa. Kaya kailangan mga kapatid, maging maingat tayo sa pagpili. Amen. Hallelujah! Kasi yung pagpili, alam mo mga kapatid, ba't ka kailangan pumili ng tama? Kasi yung pinipili mo, yun ang magpupuno ng bagay na kulang sa'yo. Yes. Diba kaya ang ibinigay ng Diyos mga kapatid si Eve kay Adam, kasi si Adam nalungkot eh. So si Eve, ang katuparan mga kapatid nung kalungkutan ni Adam. So ganun din mga kapatid sa buhay mag-asawa din eh, di ba? Hindi naman lahat, mga kapatid, pag sabihin natin, lalaki, di ba? Hindi naman lahat sa lahat ng pagkakataon tama yung decision eh. Di ba? Kaya nga nandyan yung babae bilang helpmeet. Yung ginamit ng scripture sa Genesis Eve, bilang katuwang, kaagapay, na magpapaalala sa kanya. Hindi sabi, kaya mo ginagawa, walang kwenta. Hindi mga kapatid.
Ipinakita sa iyo ng Diyos yan, yung kakulangan ng asawa mong lalaki, mga kapatid, para ikaw ang maging kaagapay niya. Amen. At hindi rin naman pinakita, mga kapatid, yung pong kakulangan ng babae, mga kapatid, para isang tabi mo yung asawa mong babae. Nandun ka, bilang ikaw ang lalaki, ikaw maggagabay eh. Di ba? Kung ano yung kulang sa kanya, mga kapatid, ikaw din ang magpuno. Kaya sa tinatawag na helpmate, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya itong si Job, mga kapatid, nung sinabihan siya ng asawa niya, merong concern yun, mga kapatid. Nung sinabi niya, sumpain mo ng Panginoon para mamatay ka na. Ibig niya sabihin, nakita niya, nahihirapan eh. Imposibleng hindi nakita ng babae, mga kapatid, yung kahirapan ni Job. Kasi yung chapter 1, akala ni Job, baka 1 week lang yung trials. Ito magaling. Diba? Pagdating sa 2, sabi niya pa rin, mabuting bagay lang ba tanggapin natin sa ating Panginoon? Pa rin ang Panginoon. Parang ideal pa rin eh. Pero nung tumatagal na yung trials, mga kapatid, dumating dun sa 3. Ang sabi niya, 3, chapter 3, verse 1 to 3. Sabi niya, pagkatapos nito ay binuka ni Job ang kanyang bibig at sinumpa ang kanyang karawan. Yung unang chapter, ang ganda ng testimony. Pagdating ng 3, mga kapatid, sinumpa niya yung karawan niya. Mga kapatid, sabi ni Job dito, sabi niya, maparam nawa ang kaarawan ng kapanganakan sa akin at ang gabi na nagsabi may lalaking pinaglihip. Una, ang ganda pa ng testimony eh. Kasi mga kapatid, may hangganan tayo bilang tao eh. Yes. Amen. Kinakapagsalita tayo ng mga bagay na, alam mo yun, parang hindi na sa Panginoon eh. Sinumpa niya na eh. Mga kapatid, yung araw na yun kasi nandun sa suffering. At hindi niya makita, mga kapatid, bakit siya dumaraan doon? Diba kahit ang pinakamatuwid na tao, mga kapatid, na naglilingkod sa ating Panginoon ay padadaanin ng Diyos, mga kapatid, sa trial. Amen. Kasi meron siyang ginagawa, mga kapatid. Pagdating sa 7, mga kapatid, chapter 7, verse 11, sabi niya dito, therefore, I will not refrain my mouth. I will speak in the anguish of my spirit. I will complain in the bitterness of my soul. Diba? Kahit hindi ko pipigilin ang aking bibig, ako'y magsasalita ng kadalamhatian sa aking diwa. Ako'y dadaing sa kahirapan ng aking kaluluwa. Naku, mukhang iba na naman yung testimony, mga kapatid ni Job. Diba? Kasi pabigat ng pabigat, mga kapatid, kasi dumating na rin sa punto na yung kanyang mga sariling kaibigan, mga kapatid, ay tumalikod sa kanya. So sabi, secret sinner ka siguro, Job, kasi hindi ibigay ng Panginoon sa iyo kung di ka secret sinner. Diba? 29, mga kapatid. Tinan nyo itong 29. Chapter 29, verse 12. Sabi dito, ano pang sinabi ni Job? Sapagkat aking iniligtas ang mga dukha na dumadaing, ang mga ulila rin naman ay walang tumutulong sa kanya. Ito na. Nagsasabi na si Job, mga kapatid, ng mga bagay na ginawa niya sa Panginoon. Diba, minsan pag nasa kahirapan tayo, diba, na talagang bibigay tayo ng patutuo sa ating Panginoon, pero dumarating tayo dun sa isang punto, na sabi, kasi pinagdaan ako dito, naglingkod naman ako ng tama sa Panginoon, wala naman akong sinaktan, wala naman. Yun si Job. Bakit, mga kapatid? Tao si Job eh. Yes. Mga kapatid, sabi niya, ang basbas ng malapit ng mamatay ay sumaakin, at ang aking pinaawit na may kagalakan ng puso ng mga babaeng bao. 15. Ako'y naging mga mata sa bulag at naging mga paako sa pilay. So, pinapakita niya ng mga kapatid yung kanyang mga achievements dito, mga ginagawa niya. Sabi niya, ako'y naging ama sa mapagkailangan at ang usap niya o hindi ko nakikilala ay aking sinisiyasat. At aking binali ang mga pangil ng liko at inagaw ko ang huli sa kanyang mga ngipin. Nang magkagayoy sinabi ko, mamamatay ako sa aking pugad at aking pararamihin ang aking kaarawan na gaya ng buhangin. Aking ugat ay nakakalat sa tubig at ang hamog ay lumalapag buong gabi sa aking sanga. Tingnan niyo yung 20. Aking kaluwalhatian ay sariwa sa akin at ang busog ay nababago sa aking kamay. O di nasa kanya yung glory. Diba? Sabi niya, ang aking kaluwalhatian ay sariwa sa akin. Kasi glory yun eh. Yung kanyang mga ginawa sa Panginoon eh. Ang glory, mga kapatid, laging sa Panginoon lang yan. Yes. Kaya nung marinig ng Panginoon yan, mga kapatid, di ba, tumakbo pa. Kasi usually, alam natin, si Job, matuwid, nagtiis at lahat. Pero mga kapatid, sa pagtitiis, merong tinrabaho ang Panginoon, mga kapatid, dun po sa
karakter, mga kapatid, ni Job. Amen. Hallelujah. 38. Sumagot na ang Panginoon sa kanya. Chapter 38, verse 1. Na magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo na nagsabi, sino itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Parang sinasabi niya kay Job, sino ka para questionin mo kung ano yung mga bagay na ginagawa mo? Kasi alam ng Diyos lagi ang kanyang ginagawa. Amen. Diba, kung minsan talaga hindi natin maabot. Kaya nga ang scripture nagpaalala din, lean not unto your own understanding. Kasi yung ating pangunawa minsan, gusto nating i-interpret eh. Pag merong isang bagay na nangyari, ini-interpret agad natin, hindi naman pala yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya kung minsan merong mga tao nagdadamdam sa Panginoon. Nagkakaroon na minsan ng pride na iniisip nila, hindi ako deserve dito. Sino tayo para magsabi na hindi natin deserve? Yung mga bagay na pinapahintulot ng Panginoon sa atin. Deserve natin yun dahil meron tinatrabaho ang Panginoon sa atin. Amen. Di ba sabi niya, nung tumingin ako sa kaliwa, wala ka Lord. Sa kanan, wala ka rin Lord. Nung nandun ka sa east, nandun ka sa west, wala ka Lord. Pero alam mo ang daang nilalakaran ko. Amen. At pagkatapos nito, ilalabas ako na gaya ng isang ginto. Amen. Kasi may siyang ginagawa mga kapatid. Isa dun mga kapatid, yung pong pagiging self-righteous dito ni Job. Doon alam naman natin, righteous talaga siya. Kaya lang, hindi pa rin pwedeng kumuha ng kaluwalhatian ng isang tao, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. Kasi sinabi niya, the glory, sariwa pa yung mga bagay na ginawa ko, Lord. Tapos ako, iniwan mo ko dito sa sulok na merong ketong. Ibig niya sabihin Kaya ang Panginoon, mga kapatid, tinanong na siya, mga kapatid. Sabi niya, bikisin mo ngayon ng iyong balakang, ibig sabihin, tumayo ka na parang isang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpahayag ka sa akin. So, ang Panginoon na. Mga kapatid, mahirap pag ang Panginoon nagtanong sa atin. Diba? Pag ang Panginoon na nagtanong sa atin, mga kapatid, talagang mapipipi tayo, mga kapatid, kasi wala tayong maitago sa Panginoon. Amen. Diba? Pwede natin sabihin doon sa brother and sister, di ko ginawa yan, pero ang Panginoon, alam Amen. Diba? 4. Saan ka nandun? Sabi niya kay Job, saan ka nandun nang ilagay ko ang patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung meron kang unawa. Sabi niya, nasaan ka before the foundation of the world? Nasa isip ng Panginoon di ba? Sabi niya, ano ang nalalagay sa kanyang patibayan? O sino ang lagay ng batong panulok niyaon? Sabi niya, nang magsiawit ang magkakasama ang mga bituin ng umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Hindi masagot ni Job. Kasi ang lalim yung tanong ng Panginoon Kasi pilit mong inuunawa yung pag-iisip ng Diyos, mga kapatid, pero hindi mo yan mauunawaan sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Amen. Kasi mga kapatid, hindi rin naman iiwan ng Panginoon na hindi paliwanag sa iyo ang mga bagay. Kaya pagdating sa 42, mga kapatid, anong sabi ni Job? Sabi niya na magkagayoy, sabi niya sumagot si Job, chapter 42, verse 1, patapos na tong chapter na to. Sabi niya, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Amen. Sabi niya, lahat ng bagay, ngayon alam ko na Lord, lahat ng bagay magagawa mo. Ibig sabihin, lahat ng bagay maipapahintulot mo. At walang makapagpipigil sa inyan kahit pa sariling mga kaluwalhatian ko. Kahit yung mga sarili nating gawa, mga sarili nating pagtatagumpay, hindi pwedeng pumigil yun, mga kapatid, sa paraan ng Diyos kung paano tayo hubugin. Amen. Sabi niya, sino itong nagkukubli ng payo? Sabi niya, nang walang kaalaman at nang walang kaalaman, kaya't aking sinasambit na hindi ko nauunawa ang mga bagay na toong kagilagilala sa akin na hindi ko nalalaman. So inamin niya na, Lord, hindi ko pala lubos na unawaan lahat. Hallelujah. Kaya sabi niya dito, dinggin mo, isinasamo ko sa iyo, ako'y magsasalita, ako'y magtatanong sa iyo, magpahayag ka sa akin. 5. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit nakikita ka ng aking mata. Diba? Sabi doon ay ibig sabihin ng nakikita ng aking mata is to see is to understand. Naunawaan niyo na, mga kapatid, na kailangan ipahintulot niyo ng Panginoon dahil meron tinrabaho ang Panginoon sa kanya. At unang-una doon, mga kapatid, hindi man natin aminin sa ating sarili. Minsan, mga kapatid, nakakahulagpos yun yung prideful spirit Diba? Ano pa yung mga ibang attributes yan, mga kapatid?
Balikan natin, meron pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabi dito, yung great fault finder. Diba? Yung sabi doon na prideful spirit, yung parang siya lang yung tama. Tapos lahat lang makikita yung tao, hahanapan niya lagi ng mali. Diba? Para bang sa sampung tamang ginawa mo, ang makikita niya lang mga kapatid, yung isang mali. Diba? Bilang naglilingkod sa ating Panginoon, magawa natin tingnan, mga kapatid, yung 10, wag yung isa, mga kapatid. Kasi pareho lang tayo na tumanggap ng biyaya sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Yung iba kasi mga kapatid, sabi nga ng prophet, kung pupunta ka sa isang church, tapos ang gusto mong makita, yung mga mali, yung mga pangit, ipapakita sa lagat sa ng Diablo yan. Yes, tama. Diba? Kasi yun yung hanap mo eh. Pero kung ang focus mo ang ating Panginoon sa Kristo, makita mo ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Mapagpapala ka. Amen. Kaya doon pa lang mga kapatid sa gawain, alam mo na dapat ang expectation mo. Hindi yung sabi mo, ako si pastor na namamagusto ang lead sintonado. Hallelujah. Pagpaumanin niyo na. Pero mga kapatid, ito po ay nagtatago mga kapatid din po sa pride eh. Yung fault finder eh. Diba? Sana mas marami tayong sabihin na mabuting bagay. Amen. Kesa yung mga pangit mga kapatid. Kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng tao. Yes. Diba? Maraming dumadaan pa siya sa pagsubok at lahat. Bigyan mo siya ng encouragement. Bigyan mo siya ng tamang mga salita. Kasi yung mga tamang salita, yun mga kapatid na makakapag-uplift ng soul. Amen. Ng kalagayan mga kapatid. Meron pa ministering in a harsh spirit. Ito usually ano to? Sa pastor o kaya deacon. Diba? Papasalamat nga ako sa Panginoon mga kapatid na hindi pinahintulot ng Panginoon na magkaroon ako ng pangangaral na halos every Sunday puro rebuke. Isipin mo yung church mga kapatid na ang pangangaral puro rebuke. Talagang manghihinayan mga kapatid. Isipin niya parang wala na kaming ginawang tama sa iyo pastor. Parang puro na lang lahat mali. Diba? Yung mga nakikita mo dun sa sa palengke, mga ngaral, makakita ng yung mga kapatid na third sex, ibig sabihin yung mga bading, mga tomboy, diba? Sobra silang makadiin dun sa mga tao yun. Samantalang hindi pa nakarinig ng ebanghelyo. Sasabihin mo, imperno ka. Yung merong video dun sa Facebook yung parang may sumakay daw na isang parang bading na tawag dito sa isang taxi, tapos nangangaral yung driver. Sabi, impyerno ka't lahat. Hindi ganun ang pag-minister, mga kapatid. May mga pagkakataon, mga kapatid, na ang pangangaral ay matigas, pero mayroong tamang vessel at tamang gift na pinaglagyan ang Diyos niya. Diba? Talagang hinatulan niya na agad. Diba? Yung minsan mga pastor din, minsan sobra makaano sa ibang tawag dito, church. O kaya naman sa sariling mga kapwa ministro. Harsh spirit, pride yun eh. Tama. Parang ikaw lang tama. Parang ikaw lang nagbabasa ng Biblia. Parang ikaw lang may revelation. Parang ikaw lang yung tumanggap ng mensahe. Baka alam mo, ikaw rin si Brother Branham. Diba? May mga ganun eh. Mga kapatid, harsh spirit. Hindi na yun mga kapatid sa Panginoon. Pride na yun mga kapatid. At babasagin ng Diyos yun mga kapatid. Hindi niya hayaan mga kapatid. Kaya minsan kahit ang ministro mga kapatid, padadaanin sa humbling experience ng Panginoon. Kasi hindi sila pwedeng magmapuri. Hindi kami pwedeng magmapuri mga kapatid dito. Kahit nagbautismo kami ng maraming kaluluwa, hindi naman sa pangalan namin na bautismo. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero pangatlo, putting pretenses. Ano yung putting pretenses? Yung mga prideful spirit din mga kapatid, yung nagpipretend. Papanggap. Diba? Papanggap. Sabihin, simba bukas ha. Dapat, ito tayo bukas. Lahat kayo dapat nakangiti. Pag di ka nakangiti, huwag ka nang magsimba. Hallelujah. Diba? Hindi mo na binigyan ng kalayaan yung tao, mga kapatid. Okay lang yung magpayo ka na, ito dapat yung harapat, ito. Diba? Kung hindi pa niya kaya, turuan mo, i-guide mo mga kapatid. Amen. Kaya naman, diba, nag-aakala na matuwid siya, nagagamit niya ang scripture at lahat. Alam mo, mas gusto ko pa yung tao, mga kapatid, na umaamin ng pagkakamali. Kasi mas madali silang turuan, mga kapatid. Amen. Kesa dun sa taong puno, mga kapatid, mahirap turuan yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya papasalamat ako, mga kapatid, sa ministry binigay sa atin dito, mga kapatid. Hindi man tayo puros
doktrina at lahat at malalalim mga kapatid, pero inuna ni Pastor Mori character, mga kapatid, sa atin. Diba? Minsan ma-appreciate natin ito lang eh. Yung mga preaching before eh. Kasi mga kapatid, siguro kung nauna ang doctrine, mga kapatid, magmamapuri tayo na tayo nobya, alam natin ang lahat, for the foundation of the hindi, mga kapatid eh. Character talagang inuna mga kapatid. Kasi character ang tinitingnan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Marito God. Diba? Pupunta tayo sa langit, sabihin ba ni Lord, o ano 7 seals? Hindi ka makakapasok dito hanggat hindi mo nalalatag sa akin yan. Hindi mga kapatid. Ang tatanungin lang ng Panginoon, patingin ng kamay mo. Pag nakita niya merong mga kalyo dyan, ibig sabihin nagpagal ka sa atin, Panginoon. Amen. Yun ang titingnan niya mga kapatid, yung dugo ng Panginoon sa atin, yung ating buhay. Kung lumapad ba tayo sa scripture mga kapatid? Diba? Hindi sa lalim mga kapatid, kasi ang doktrina madaling ituro yan eh. Pero yung karakter mga kapatid, mahirap yan. Kasi hindi lamang yan 2 linggo, 4 na buwan, di ba? Nahuhubugin mo yung tao, hindi naman kayo magkamag-anak. Yung pangangaral dapat na matanggap nila mga kapatid, talagang tumatapyas dun sa mga bahagi mga kapatid na hindi karapat dapat sa ating Panginoon. Para maipresenta mo sila sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano pa yung isa? Yung isa pa daw dito, mukha ng pride, yung takes offense easily, yung mga maramdamin. Hallelujah. Di ba nasiko mo lang, mga kapatid? O kaya, mga kapatid, hindi mo lang nakamayan. Isipin niya, di okay naman yan, siguro may sama ng loob sa akin. Di ba? Yung na-correct lang, tinuwid lang para matuto siya, mga kapatid. Di ba yung mga magulang natin minsan, kahit sa public, kinokorek tayo. At dapat magpasalamat tayo doon kasi tinuturuan tayo eh. Huwag tayo ma-offend, mga kapatid. Yung mga taong na-offend easily, yan din kasi yung parang taong ayaw na kukorek eh. Diba? Pagka kinorek ka, okay na paalalahan, ay, salamat brother, salamat sis. Oo nga, mali pala ako talaga dito. Kasi hindi dapat natin sabihin, di ko deserve na ganyang pananalita mo. May mga ganyan mga kapatid eh. Diba? Kung yung bagay na yun ay para sa ikatutuwid natin, tanggapin natin, mga kapatid. At huwag tayong ma-offend agad. Amen. Kasi pag maramdamin ka pa rin, pride yun eh. Parang maramdamin ka kagad, self-pity ka kagad sa nulo. Hindi ako binigyan soft drinks. Diba? Mga bagay mga kapatid na maliliit. Minsan yung mga maliliit na bagay, doon pa tayo na-offend. Tama. Kasi pride yun eh. Mamaya babasahin natin yun sa message. Sabi pa dito, presumption before God and man. Sabi dito, ano yung presumption, pastor? Yung meron ka ng sarili mong pag-iisip. Para pumunta ka ng church, ito na yung standard mo. Ikaw na yung standard. Diba? Dapat sila yung sumunod sa'yo. Dapat sila na lang. Parang alam mo lahat ng bagay, mga kapatid. Na hindi mo na binigyan ng puwang ang pagtuturo at ang pangangaral ng Panginoon. Kasi minsan, pagka tumatagal na rin tayo sa Panginoon, pag hindi natin nabantayan yung mga kapatid, mag-i-stick na lang tayo doon sa experience natin. Wala nang puwang ang pag-usad ng salita ng Panginoon sa atin kasi meron na tayong experience eh. Huminto na tayo dun eh. Pero sabi ng prophet, minsan, dun nagkakamali ang tao na ginagawa niyang measuring mga kapatid yung experience. Kasi experience, binigay ng Panginoon yan para itaas lang yung pananampalataya mo. Amen. Pero bibigyan ka pa niya ng another experience para itaas uli ang pananampalataya mo. So hindi ka pwedeng mag-stop doon. Na meron kang sariling pag-iisip, ganito lahat ng mga kapatid. Maging tayo, teachable. Amen. Lagi nating ibababa yung ating mga baso para tayo mapunuan ng ating Panginoon. Amen. Diba yung sabi sa awit, fill my cup, Lord. Diba? Kasi akala natin mga kapatid, pag punong-puno na tayo, sa puso natin, spiritually speaking mga kapatid, darating ang time, parang meron pa rin kulang. Kasi kailangan mo itapon para punuan ka ng ating Panginoon. Amen. Diba experience natin yan eh. Parang wala ka namang ginawang mali, wala ka namang ginawang anuman, pero parang merong kakaiba sa puso mo. So, doon pa lang, hindi man hayag sa'yo kung ano man yung bagay na nagawa mo o anuman sa Panginoon, hingi mo agad ng tawad sa ating Panginoon. Amen. Kasi ang Panginoon lang mga kapatid ang makapag-solve niyan eh. Diba? Sa atin. Ano pa? Hungry for attention. Diba? Yung tao mga kapatid, prideful din pala. Yung gusto niya lagi nasa kanyang attention. Diba? Gusto niya siya yung naitataas. Siya yung napupuri. Kailangan siya yung dapat na inaalala lagi mga kapatid. Prideful spirit yun eh.
Diba? Okay lang naman yun na makaramdam ka ng kailangan mo ng affection at lahat. Pero not all the time mga kapatid ay ibibigay sa iyo yung attention na kailangan. Yung mga church member mga kapatid, pagka malalaking churches, syempre mga grupo-grupuhan yan eh. Dahil hindi na kayang i-manage ng pastor, o group A, group B, group C. Minsan magkakaroon ng competition yan. Tapos gusto nung iba, talagang gusto nilang makuha yung attention ng kanilang pastor, mapapapansin at lahat, gagawa ng mga bagay para lang, alam mo yun, ma-please yung ego nila mga kapatid doon sa kanilang puso na importante sila, mahalaga sila, pagka wala sila, hindi matutuloy yung service, di ba? Yan yung problema mga kapatid ng mga malaking churches, mga kapatid, nagkakaroon ng competition, nagkakaroon mga kapatid ng gantong uri ng spirit. Yung huli, neglecting others, di ba? Dahil nga prideful spirit ka, wala ka nang paki sa iba. Perfect na ako. Hindi na ako nagkakasala. Paano hindi ka magkakasala, mga kapatid? Nasa kwarto ka lang. Diba? Andong ka lang. Asa ng pakikibaka mo? Diba? Pakikibaka natin sa labas eh. Amen. Kaya nga, mga kapatid, bawat isa sa atin, mga kapatid, ay naalala natin, panalangin, o kaya kinakamusta natin, mga kapatid. Ako hanggat maaari gusto ko matutunan, mga kapatid, mawala yung pagiging introvert ko eh. Kasi introvert, parang laging parang gusto mag-isa eh, mga kapatid. Pero sabi ko nga, syempre bilang pastor, kailangan mga kapatid na mag-grow din talaga sa Panginoon. Amen. Diba? Siguro nakita niyo naman din kung paano nag-grow mga kapatid ang inyong lingkod. Diba? Simula 2018. Diba? Parang iba mga kapatid, pagka tinitingnan ko, sabi ko, malaki-laki na rin mga kapatid yung inilayo. Pero malayo pa din. Kasi kailangan ko pa rin, marami pa rin akong dapat matutunan. Diba? Bago sa akin to mga kapatid, magtatatlong taon pa lang tayo mga kapatid. Sa pagsasama natin bilang isang iglesia mga kapatid. At humingi ako ng biyaya sa inyo na kung meron din ako mga pagkukulang, patawarin nyo rin ako mga kapatid. Pagpasensahan nyo rin ako. At dalangin nyo rin ako sa Panginoon. Kasi iniingatan ko rin mga kapatid kasi minsan kung anong spirito ng pastor, yun ang magiging spirito ng tupa, mga kapatid. Minsan may kita kami mga makukulit na tupa, mga mayayabang na tupa, paano yung pastor? Minsan ganun din. Diba? Hindi na napapabayaan ng mga kapatid, yung sobrang darang sa mensahe, ibig sabihin, alam natin, nobya tayo lahat, pero yung parang puro spiritual na lang mga kapatid. Tapos sasabihin mo, hindi, nobya tayo eh. Dapat to the highest level tayo eh. Hallelujah. Hindi mga kapatid. Kasi tupa yung pinapangalagaan mo eh. Amen. Kung anong spirito ng pastor, yun ang magiging spirito ng tupa. Kaya sabi dyan, yung pride, sabi dito, merong mga ilang bagay patungkol sa pride mga kapatid. Ang una at pinakamasamang dahilan ng mga pagkakamali na dumarami sa ating panahon, kaya daw dumarami yung mga errors sa buhay mga kapatid sa panahon natin dahil daw dun sa spiritual pride mga kapatid. Ito ang pangunahing pintuan kung saan pumapasok ang dyablo sa puso ng mga masigasig sa pagsulong kay Kristo. Yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung sobrang sigasig. Minsan, pagka hindi nabantayan, dahil nakikipag-compete na sa ibang believer mga kapatid, magkakaroon ng pride yan. Maglalagay yan ng puwang ng pinto mga kapatid doon po sa puso ng mananampalataya dahil sobrang sigasig niya, magkakaroon ng pride yan. Sabi dito, ito ang pangunahing pintuang pasingawan ng usok mula sa impyerno upang padilimin at iligaw ang isipan ng tao. Kasi yung pride sa demonyo yan eh. Yes, tama. Diba? Siya yung unang nagkaroon ng pride eh. Sabi niya, itataas ko ang sarili ko ng mas mataayog sa Diyos. Diba? Sabi ni Lucifer mga kapatid, kaya ibinaba siya mga kapatid. Sabi dito, ang pagmamataas ay pangunahing humahawak sa mga Kristiyano at pangunahing pinagmumulan ng lahat ng kasamaan upang makabara at makahadlang sa isang gawain ng Diyos. Ano yung pastor, yung sinasabing makabara at makahadlang sa isang gawain ng Diyos? Yung pagtuturo. Pag meron ng pride mga kapatid, hindi na yung matuturuan. Ayaw na makorek, ayaw na mga kapatid na sumunod sa salita ng Panginoon. Diba? Kahit pa dalawang pastor na yung nangaral, pareho lang yung sinabi, hindi pa rin nakikinig. Mga kapatid, prideful spirit yun. Kasi merong ginagawa talaga ang Panginoon sa atin. Para i-humble tayo mga kapatid. Amen. Mas gustuin ko pa yung tupa na wala masyadong alam sa message pero humble spirit mga kapatid. Amen.
Kasi nakita ko yung buhay ni Kristo na sa kanya, hindi lang basta sa salita, mga kapatid. Mas mainam na yun, mga kapatid. Kaya papasalamat ako sa Panginoon. Hindi malaki, mga kapatid, na mga tawag dito, mga kapatid, hindi tayo ganun kalakihan. Kasi pag malaki din, namiling suliranin, mga kapatid. Ito, sinusuwag yung pastor. Minsan may dalawa pag mag-uusap. Alam mo, mahal ko si pastor, kaso mali si pastor. Sabi ng isa, buti ka pa, mahal ko si pastor. Nag-usap yung dalawang rebelde, mga kapatid. Diba? Nangyari yan, mga kapatid. Nagkukwento sa akin, pastor eh. Diba? Ginaganon yung pastor. Siyempre ako, di pa ako pastor, mga kapatid. Ang puso ko sa pastor talaga. Ayoko na ginaganon, mga kapatid. Kasi binigyan ng Panginoon sa atin eh. Para mga laga sa... Isipin nyo na lang ang church na walang pastor. Kanya-kanya tayo dito, di ba? Mahirap, mga kapatid. Sabi dito, ang espiritual na pagmamataas ay pangunahing granahe o pangunahing suporta ng lahat ng iba pang mga pagkakamali. Siya yung pinakaugat. For example, sa isang relo, merong spring na tinatawag. Pagka hindi nabantayan, yung sa relo mo, yung spring, yan yung nagpapagana dun sa iba pang mga iba pang parts. Kung wala yun, mga kapatid, hindi siya gagana. Kaya sabi dito, hanggang ang sakit na ito ay hindi mabigyan ng lunas, ang mga gamot na inilalapat upang pagalingin ang lahat ng iba pang sakit ay mawawalan ng kabuluhan. So, kailangan daw, mga kapatid, unang gamutin yung pride. Kasi kung meron ka pang mga ibang sakit, iba ka pang mga diferensya sa'yo, may mga problem pa sa attitude mo, kaya sa buhay mo, mga kapatid. Kapag hindi nawala yung pride, mga kapatid, hindi rin magagamot yung ibang mga bahagi. Tama. Bakit, pastor? Kasi hindi ka nga teachable, hindi ka nga open, mga kapatid. Sabi dyan, yung mga ganun nga may prideful spirit, mga kapatid, inaaring ganap at binibigyan ng katuwiran ng isip ang sarili sa iba pang mga pagkakamali, pinagtatanggol ang sarili laban sa liwanag kung saan maaari itong maitama o maibawi. Diba? Merong mga tao yung justify, diba? Sabi ko sa inyo dito, yung taong nag-justify ng kanyang kamalian ay parang isang tao na dumumi sa toilet tapos hindi pinlush. Yun ang abomination sa ating Panginoon, karumal-dumal. Kaya gusto ng Diyos, mag-humble talaga ang tao. Amen. Mga kapatid. Kasi pag hindi nag-humble ang tao, mga kapatid, sabi dun, ikaw ay magiging enmity, mga kapatid. Ibig sabihin, God opposes the proud. Magiging kalaban mo ang Diyos. Hallelujah. Ginawa yan ni Satan, mga kapatid. Kaya nga siya ibinaba, mga kapatid. Sabi dito, siya'y nag-iisip na siya ay puno ng liwanag at nararamdaman na hindi niya na kailangan ng pagtuturo. Kaya handa na siyang huwag pansinin ng alok ng pagtuturo. Pagka hindi na tayo teachable, mga kapatid, may pride yan. Diba? Kapag ayaw tumanggap din sa Panginoon, mga kapatid, kasi meron ding pride. Karamihan ng mga tao, mga kapatid, na hindi tumatanggap sa ating Panginoon kasi meron silang sinasaligang ibang bagay. Kasi kung wala silang sinasaligan, mga kapatid, tatakbo ng mabilis pa sa alas 4 yan sa Panginoon. Diba? Pagka minsan, desperado na talaga tayo, wala nang option sa Panginoon tayo. Minsan, dinadala tayo ng Panginoon doon, mga kapatid. Pero wag naman naawa, parang saidin mo ang Panginoon, mga kapatid. Diba kung na-identify mo na, parang may pride nga ang kakapastor, ibaba mo sa ating Panginoon. Tulungan ka ng Panginoon. Humingi ka ng biyaya sa ating Panginoon. Diba? Sabi dyan, sa kabilang banda, ang tao daw na may mababang loob, mapagpakumbaba, ay parang isang maliit na bata na madaling tumanggap ng pagtuturo. Amen. Diba? Parang bata, pag sinabi mo, punta ka dun, o pupunta siya dun, nakangiti pa. Diba? Kahit anong sabihin mo, tumambling siya, tumikot siya, mga kapatid. Susunod siya, mga kapatid. Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon malibang magkaroon kayo ng pananampalataya gaya ng isang bata. Kasi yung bata, pag may pananampalataya yan, humiling sa Panginoon, walang reasoning yan Amen. Dahil yun ang gusto niya, kahit hindi pa umuoo, alam niya, amin na, bigay mo. Diba? Hallelujah, ganun yung bata, mga kapatid, madaling turuan. Siya ay maingat sa kanyang pagtatansya ng kanyang sarili, sensitibo sa kung gaano siya mananagot sa pagkaligaw. Diba? Una, mga kapatid, sensitibo siya sa kanyang sarili. Sa paanong paraan? Self-inventory. Diba? Kung ano yung mga bahagi sa ating buhay na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Pangalawa, tinitingnan niya dito, mga kapatid, na talagang mananagot siya sa pagkaligaw. Ibig sabihin, yung mga tao na sensitive, na onting liko lang. Pero sinasabi ng Lord, huwag kang liliko, pero parang lumiko ka
Sa puso mo mga kapatid, merong conviction na alam mong mali. So, yun yung mga tao mga kapatid na may mababang loob sa Panginoon. Nakikita nila mga kapatid yung bigat mga kapatid ng bagay na ginagawa nila na salungat sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya, kung iminumungkahi sa kanya na siya ay naliligaw, kung siya'y mapagsabihan, siya ay madali at handang suriin ng mga bagay. Di ba? Pag sinabihan ka, Brad, ito talaga ginawa mo. Yung iba, di ko ginawa yan. Marunong ka pa sa akin, pastor. Hindi dapat suriin mo. Baka nga, pastor, mali talaga ako. Kasi minsan may mga correction, hindi natin matanggap kasi mayroong pride. Pero kung walang pride ang tao, mga kapatid, pag kinorek mo siya, magpapasalamat sa'yo. Di ba sabi sa Proverbs? I-correct mo, i-rebuke mo yung taong hangal, magagalit sa'yo. I-correct mo yung merong wisdom, magpapasalamat sa'yo. Amen. Kasi gusto mo maging tama sa ating Panginoon. Sabi dyan, hindi kayang abutin ng dyablo ang isang Kristiyanong mapagpakumbaba. Amen. Hallelujah. Isipin mo yun nagpapakumbaba ng Kristiyano pero hindi siya kayang abutin ng dyablo. Di ba mas lalo nga dapat siya maabot kasi mababa siya? Hindi mga kapatid. Hindi siya maaabot mga kapatid ng dyablo. Kasi ang pag-iingat ng Panginoon nasa Kanya. Amen. Yung Espiritu ng Panginoon nasa Kanya. Kaya hindi siya magagalaw mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi niya, ang kababaang loob ay nililinaw ang mata upang tingnan ng mga bagay kung ano ang mga ito. Kasi pag prideful spirit ka, puno ka na ng sarili mong knowledge at lahat, hindi mo na magawang tingnan ng tama yung mga bagay. Kaya hindi mo madaling matanggap. Kaya may mga tao, nakapag-aral at lahat, pag binigyan mo ng Biblia, hindi nila matanggap kasi puno sila. Amen. Mga kapatid. Diba? Kaya sabi sa awit mga kapatid, Psalms, basahin natin to. Psalms chapter 25. Verse 9. Psalms chapter 25 verse 9, the meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. Yung meek dyan mga kapatid, maamo, ay katumbas din mga kapatid ng may mababang loob, kapakumbabaan. Nang sabi sa ibang translation, pinapatnubayan niya ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng matuwid at tama. Amen. So ang Panginoon na nag-guide sa atin. Kasunod, at ituturo niya sa mapagpakumbaba ang daan niya. Kaya mga kapatid, yung mga napapahamak, diba sabi sa scripture, pride always goes before the fall. Kasi may pride Pero kung merong humble spirit, mga kapatid, ituturo sa iyo ng Panginoon yung daan niya. Amen. At ituturo niya sa iyo mga kapatid kung paano mo gaganapin yung mga bagay na tama at matuwid. Sabi dyan, ano ba yung daan ng Panginoon, Pastor? 10. Basahin niyo yung 10. Sabi dyan, lahat ng landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan. Sa mga gayoy, nag-iingat ang ng kanyang tipan at kanyang patutuo. Dahil sa iyong pangalan o Panginoon, iyong ipatawad ang aking kasamaan sapagkat malaki. Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya sa daan ng kanyang pipili. Amen. Diba? Yung taong merong pagkatakot sa Panginoon, yan din talaga mga kapatid, yung madali na matuturuan ng Panginoon. Kapag ang spiritual na pagmamataas, spiritual pride, ay gumaling, ibig sabihin na cure. Diba? Kasi kailangan, alam mga kapatid, para gumaling ang isang sugat, kailangan po mga kapatid, ma-expose yan Diba? Pagka, diba, sabihin mo, may sugat ako titingnan ng doktor yan. Saan? I-expose. Kasi gagamutin niya, ilalapat niya mga kapatid, yung mga tamang gamot. Kaya sabi dito, kapag kayong pagmamataas daw ay gumaling, ang iba pang mga bagay ay madali nang maitama. Amen. Kasi malambot ka na teachable ka na At ang una nating bigyan ng pansin ay dapat na itama ang puso at alisin ang tahilan ng pagmamataas. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon na bago mo alisin yung muta, yung muta mga kapatid dun sa kapatid mo, ay alisin mo na yung troso. Diba, tahilan kasi maliit yan na parang parang puwing tama, maliit. Puwing. Yung sa isa, tahilan, malaki mga kapatid, troso. So, kaya ganun kasi pride Diba, nakikita mo yung fault ng iba, pero yung puwing na nandun sa'yo, yung puwing ng iba, nakita mo, pero yung troso na nasa iyo, hindi mo natanggal. Diba? Kaya sabi ko last time, diba, merong isang pastor, pinagalitan niya yung deacon niya. Kasi gumagawa ng sariling bata. Sabi ng pastor,
Ba't ka gumagawa ng sarili mong batas na hindi ko alam? Bago ka gumawa ng ganyan, sabihin mo muna sa akin. Hindi pwedeng dalawa tayo ditong siga. Ang pastor lang ang siga, sabi. Ngayon, kung ayaw mo sumunod, umalis ka, gumawa ka ng sarili mong church. Ang tigas mga kapatid, di ba? Salamat sa Panginoon, di ako ganyan katigas mga kapatid. Dahil hindi rin naman matigas ulo ninyo, wala rin naman ganyan dito gumagawa ng sarili ng gawa Kasi yung mga gumagawa ng ganun mga kapatid, merong kakaibang spirito sa kanila. Pag nakakarinig ako ng ganun story mga kapatid sa ibang church, meron din ganun, mga kapatid. Kaya sabi ko, malaki ang pagtitiis ng pastor na dapat gawin para pagtiisan yung ganung uri ng spirito, maituwid. Pero pagka hindi na ituwid, ang Panginoon na ang bahala, mga kapatid, sa buhay na ito. Sino pa mga kapatid yung tinuwid na ating Panginoon? Si Peter. Ba? Si Peter, ang ganda ng testimony ng tinanong ng Panginoon. Sino baga ako para sa iyo? Sabi niya, thou art Christ, the Son of the living God. Tapos pinalitan yung pangalan niya, di ba, Peter? After nun mga kapatid, nung hinuli ng ating Panginoon sa Kristo, at nagsitakbuhan sila, nakita niya ang Panginoon, bugbog sarado at lahat, tapos may nakakilala sa kanya. Sabi niya, di ba kasama ka dito itong lalaking ito? Sabi niya, hindi ko nakikilala. Hanggang sa umabot sa ikatlo mga kapatid, sabi doon, nagmura pa si Peter. Sabi niya, I swear, hindi ko kilala yan, tapos nagmura pa si Peter. Diba, dininay niya. Bakit? Si Peter mga kapatid, kailangan din i-mold ng Panginoon. Apostle yun mga kapatid. Na binasag ng Panginoon mga kapatid, yung pagiging self-righteous niya, kasi lagi siyang bidabide. Doon siyang ginawa mga kapatid na leader ng ating Panginoon sa apostles. Siya lang ang pinalitan ng pangalan, si Peter. Diba, always pagka ang Diyos ay pinapalitan ng pangalan, vindication yun mga kapatid na leader siya. Parang kay Joshua, pinalitan ng pangalan mga kapatid, diba? Sino pa ang mga kinorek ng Panginoon? Si Samson. Diba? Dahil akala niya sa tuwing pangangailangan niya mga kapatid, nandyan ang Panginoon, yung 7 locks niya. Nung naputol yun yan mga kapatid, kinuha yung 2 mata niya. Sino pa? Si David. Diba? Kahit hari, mga kapatid, ay tinuruan ng Panginoon na ipagpakumbaba siya. Hallelujah. Si Pablo, na umuusig mga kapatid sa church mga kapatid. Sipin mo yung umuusig, biglang naging apostol. Kaya nga nung una natakot yung mga churches Dahil akala nila papatayin sila ni Pablo. Hindi, binago siya ng Panginoon. Kaya hindi natin problema mga kapatid. Kaya tayong baguhin ng Panginoon. Ang inihiling lang ng Panginoon sa atin mga kapatid, i-recognize natin na meron tayong bahagi marahil doon. Kasi bilang tao mga kapatid, kahit ang prophet nagsabi mga kapatid, meron talagang pride ang tao. Sabi niya dito, sa I stand at the door and knock, paragraph 50, sabi niya, may isa pang maliit na pinto na tinatawag na pagmamataas. Kasi sa atin, meron tayong door of faith. Meron din tayong door of pride na tinatawag mga kapatid. Ano yun, pastor? Paki-explain. Yung ating bahagi sa ating buhay na tinuturing natin pribado, yung ayaw natin ipagalaw sa ating Panginoon. Yung mga bahagi sa buhay natin na iniisip natin, tayo dapat nagdidesisyon, wala dapat ginagawa ang Panginoon. Sabi niya, there's another little door called pride. Oh, what a horrible little black devil. Sabi niya sa Tagalog, may isa pang maliit na pinto na tinatawag na pagmamataas. Oh, kakilakilabot na maliliit na itim na diablo na nakaaspili sa puso na mapagmataas na yun. Na iniisip na mahusay siya kaysa sa ibang tao. Ang tawag ng prophet dun sa pride ay maliliit daw na itim na demonyo na nakaaspili dun sa puso ng tao. Diba? Kasi demonyo yun Spirit din mga kapatid na kailangan talagang maalis. Mga kapatid. Sabi niya pa, there's another little door that's found in the heart, both men and women, hindi lamang babae, hindi lamang lalaki mga kapatid. It's a little door of pride. Nang sasabihin mo, come in Lord, I'll join church, I'll pay tithings, I'll help buy widow some coal, or buy an orphan some food. Yung parang mga bagay mga kapatid na iniisip mo pagilingkod mo sa ating Panginoon. Pero sabi niya dito, ngunit, ikaw din naman ay ayaw mong isurrender yung sarili mong pride. Sabi mo, ikaw ay mas maigi pa kaysa iba. Jesus can be ruler then of your being. Hindi makapagahari ang Panginoon sa iyo. Kasi once na yung mga pinto na yan, mga kapatid, di ba sa isang tahanan, sabi ko 3, yung bahagi niya. Living room, dining room, tapos yung personal room. Pag nakapasok ang Panginoon sa dining room, mga kapatid, okay yun, fellowship.
mga kapatid, pag-entertain. Tapos pinapasok mo pa sa kusina o dining, mga kapatid, para makakain, mga kapatid, feeding ng word. Pagdating, mga kapatid, dun sa pinakadulo, may mga tao, ayaw na nilang papasukin ng ating Panginoon. Mga kapatid, yun daw yung tinatawag, mga kapatid, na private life natin. Pero kung totoong tinuturing nating Lord and Savior, ang ating Panginoong Jesucristo, dapat sa lahat ng pinto nakakapasok ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi sabi niya, pag binuksan mo yung pintuan yan ng puso mo ng pride at papasukin mo ang ating Panginoon, siya na ang maghahari doon. Pupugnawin niya yun, mga kapatid. At papalitan niya ng nature, mga kapatid, na mapagpakumbaba. Amen. Hallelujah. Kasi as aman, mga kapatid, dahil nga pinanganak tayo, mga kapatid, sa laman. Meron at meron, mga kapatid, bahagi dyan. Talaga na, hindi man natin ginusto, mga kapatid, pero nandiyo dyan, mga kapatid. But God wants you to act like His child and get away from that pride. Diba? Pride door. What a horrible thing it is to know that you profess to be a Christian and then keeping the door closed on Him. So sabi mo, naglilingkod ka sa Panginoon, Kristiyano ka, message believer, pero pag tinatouch na, mga kapatid, yung pribadong buhay mo, yung pride door, mga kapatid, ayaw na ayaw mo. Dapat pagbuksan mo ang ating Panginoon doon, Lord, hindi ko kayang alisin ito sa akin, Panginoon. Amen. Ikaw ang mag-alis, ikaw ang maghari, mga kapatid. Kasi hanggat hindi maghari ang ating Panginoon sa ating puso, meron tayong sariling magiging pagmamapuri sa ating sarili. Sabi dito, if you want to do something, you paint your steps red. Sabi niya dyan, yung mga tao, pag nagpintura ka ng mga, yung parang sa labas ng bahay mo, yung mga tao may pride, pag nakita ka ng kapitbahay mo, gagayahin ka rin, mga kapatid. Magpipintura din. Pag bumili ka ng kotse, pipilitin din nilang bumili ng kotse. Pakukulay ang kotse ng pula, pakukulayan din ang kotse kasi pride din mga kapatid. Diba? Tayo, mga kapatid, hindi tayo na ano dyan, nadikit sa mga ganyang bagay, mga kapatid. Amen. Oh, there's another door, sabi niya, pride. Sure, there is a great door in a human heart in this 20th century. People want to feel like they're just somebody. Diba? Yung mga tao, somebody daw sila, mga kapatid. I just want you to stop a minute and take analysis. Who are you anyhow? Do you think the world would stop running if you die tonight? Inisip mo ba na ang mundo ay hinto pag namatay ka ngayong gabi? Diba? Sabi niya, do you think that God would worry or the angels and so forth? Tingin mo ba magluluksa ang Panginoon ng mga anghel, mga kapitbahay mo? Sabi niya dyan, maybe in 2 days from now, mula ngayon, 2 araw mula ngayon, ay importante ka. Pero darating ang panahon, hindi ka na nila maaalala. Diba? Mga kapatid, kasi we're nothing eh. Wala talaga tayo, mga kapatid. Dahil lang talaga sa Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo meron kung ano man ang meron tayo ngayon. Kaya dalangin ko, mga kapatid, ang Panginoon ang patuloy na mangusap sa atin, turuan tayo. Alam ko, hindi ko na kailangan diinan itong bagay na ito, mga kapatid, dahil matagal na tayo magkakilala sa ating Panginoon. At ito'y sarili nyo ng pag-iimbentaryo, mga kapatid, sa inyong puso, dahil hindi tayo pwede magturo. Baka tayo manuno. Hindi, joke lang. Hindi na tayo pwede magturo, mga kapatid. Dahil ang turo natin sa ating sarili lagi. Lord, tama ba? Lord, Kristiyano pa ba? Lord, meron ba akong pride sa aking puso? Dahil, mga kapatid, hanggat hindi maalis yan, mga kapatid, ano man yung mga iba pang problema, mga kapatid, sa ating buhay na hindi natin masolusyonan, hindi rin magagamot, mga kapatid. Kasi to be humble is equivalent, mga kapatid, na maging teachable sa atin. Amen. So, dalangin ko, mga kapatid, na ano man ang pakikibaka natin sa ating Panginoon. Amen. Patuloy lang din tayong nandun sa kababaang loob sa ating Panginoon. Huwag natin isipin, hindi ko to deserve, Lord. Though, as a man, mga kapatid, nasasabi natin yan, pero meron siyang tinatrabaho dyan. Maaaring hindi mo pa nalalaman o something, mga kapatid, pero ang Panginoon ay siguradong meron pong layunin. Kaya kung meron man, mga kapatid, sa mensaheng itong pagtawag upang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso, higit siyang makilala, mga kapatid, ay sumabay tayo mamaya sa panalangin at ang Panginoon ang mag-alis ng pride na yun. Yung pagkilala sa ating sarili na mataas tayo, hindi natin kailangan ng Panginoon, pero totoo, kailangan natin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung paghinga nga lang, hindi natin nabayaran sa Panginoon. Diba? Yes. Alam mo yung kwento? Isang tao na naoperahan, sa baga ata yun, tapos umiiyak siya, nakita niya yung bill eh. Sabi ng doktor, masyado ba malaki? Sige, babawasan natin. Hindi. Naliligayahan lang ako kasi sa buong taong ko,
sinisingil niyo ako sa oxygen, pero yung taon na humihinga ako dahil sa Panginoon, hindi niya ako siningil kahit piso. Amen. So yung buhay na binigay sa atin, pahalagahan natin, ipaglingkod Amen. natin sa ating Panginoon. Ibaba natin yung mga bagay na nagpapabagal sa atin, nagpapabigat, nang sa ganun ay makausad tayo mga kapatid sa ating Amen. Panginoon. Tayo po itatayo, aawit lang tayo bago manalangin sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Thank you, Jesus. Maghari ka, O Diyos. Hari ka, O Diyos, sa aking takbo ng takbo ng isip ko'y Baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo. Yes, Lord. Sa buhay na hirap sa'yo, maghari ka. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Laman ng puso ko. Laman ng puso ko'y baguhin mo upang maging ganap, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirang sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa, amen, ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo, tiyaya, ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, sa buhay ko. Maghari, minsan pa, maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa, amen, ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo, tiyaya, ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, sa buhay. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin, aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin, aawitin, kadakilan mo sa amin. Minsan pa, sa'yo'y alay, aming buhay.
dakilaan mo sa amin. Amin. Tayo manalangin sa ating Panginoon, Jesus. Dakilang Diyos na may-ari sa aming buhay. Muli Lord, papasalamat kami sa umagang ito, Panginoon, sa munting pagtuturo na to, Lord, na tinuro sa amin. Na naniniwala kami, Lord, na kaming lahat, O Diyos, ay subject, Lord, sa pagtuturo. Subject, Lord, sa correction, Panginoon. Subject, O Diyos, sa iyong mga salita upang kami, Lord, ay higit na maging tama, Panginoon, sa iyo. Lord, lubos ang aming pagpakumbaba, ang aming, Lord, kababaang loob sa iyo, Lord, sa tanghaling ito, na namin na-acknowledge, Lord, na merong mga pagkukulang sa amin, na kung minsan, Panginoon, ay nakakahulagpos, Panginoon, ang pagmamataas na Espiritu, Panginoon, sa amin. Na nagtatanong kami, O Diyos, bakit namin dinaranas sa mga bagay, bakit namin ito na-experience, but Lord, we acknowledge, gaya ni Job, Panginoon, na nakita ka namin, Panginoon, na gumagawa para lagi, Lord, sa aming kabutihan, para sa amin, Lord, karakter, para sa amin, Lord, na mag-shine, Lord, ang iyong pangalan, ikaw, O Diyos, sa aming buhay. Kaya, Lord, dalangin ko, na alam ko, O Diyos, na hindi madali, Lord, lahat ng aming mga pakibango sa nagdaang taon. Amen. But, Lord, naniniwala kami, ikaw ay may tinatrabaho sa amin upang higit namin, Lord, na ma-appreciate ang biyaya mo, ang habag mo sa amin, ang kagalingang pangako sa iyong salita, ang kakulangan sa amin, Lord, ay nagbunsod upang maniwala na ikaw pa rin ang Jehovah Jireh, Lord, na nagpapag-provide sa amin. Hindi mo kami pinagkulangan, hindi mo kami pinabayaan, nanatili kang tapat, Panginoon, sa amin. Bagamat, Lord, sa aming isip, kuminsan ay nakapagtanong kami, Lord, ng mga bagay na para bang kami mangmang, Panginoon, at walang pangunawa. But Lord, ipapasalamat kami, Lord, sa patience mo sa amin, Panginoon, sa habag at biyaya mo, na laging umaabot, Panginoon, bagamat kuminsan gusto na namin umalis, Panginoon, gusto na namin tumalikod, magpahinga, Panginoon, but Lord, nandyan ang pananariwa sa iyong mga salita, at ang iyong Espiritu Santo, Panginoon, ay narito't kumakalinga, Panginoon, at umaaliw, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Dalangin ko na patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa puso ng iyong mga anak, Lord, ano man ang mga pangangailangan po nila, Lord, hindi lingid sa iyo ang mga bagay na ito. Kaya Lord, dalangin ko po na buksan mo, Lord, ang durungawan ng langit, Lord, sa umagang ito. Ibuhos mo, Lord, ang masaganang pagpapala, Panginoon, sa bawat kapatiran nandito, O Diyos. Dahil may mga pangangailangan sila, Lord, na tanging ikaw lamang ang makaaabot. Kaya ipagkaloob mo, Lord, na maibaba mo, O Diyos, ang iyong mga kamay, O Diyos, upang abutin ang bawat isa. Maging, Lord, ang mga kapatiran, Panginoon, na nag-aasam ng paglilinaw, Lord, sa iyong mga salita. Pagtatanong, Panginoon, sa kanilang buhay. Paghahanap, Lord, ng sagot, Panginoon, sa pagtawag mo. Lord, kung meron man, Panginoon, na nais tumanggap sa iyo, Lord, sa mga oras na ito, Lord, ay bayaan mong buksan nila, Lord, ng pintuan na yun, Panginoon, sa kanilang puso. At bayaan kang maghari, Panginoon. Baguhin ang laman ng puso, baguhin ang laman ng isip, at ilagay, Lord, ang iyong Santong Espiritu. Huwag mong bayaan, Lord, ang pag-iisip ng tao, Lord, ng maging hadlang. Kundi maming ibaba lamang, Lord, ang aming, O Diyos, pagkatao, Panginoon, sa iyo, at bayaang ikaw ang trumabaho, Panginoon, sa lahat ng bagay. Dalangin ko, kung meron man, O Diyos, na nais isuko ang buhay, isuko ang namang bagay, kabigatan, na ihayaan mo, Lord, na maisuko nila ito, Panginoon, sa tanghaling ito, Panginoon, bago kami bumaba. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nakakarinig sa aming mga panalangin. Kaya alam ko, O Diyos, na naririnig mo, Lord, ang panalangin ito, Panginoon, at panalangin, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord, bintigin mo, Lord, Panginoon, ang iyong presensya sa amin. At lapitan mo, Panginoon, ang mga may pangangailangan sa iyo sa mga oras na ito. Huwag mong pabayaan ang sino man. Ikaw, Panginoon, ang umaliw, Panginoon, sa puso, Lord, ng mga nalulumbay sa mga oras na ito. Dalangin ko ang kagalingan, Panginoon, sa iba pa namin mga kapatiran, O Diyos. Tata, Sis Jolina, Panginoon, ibuhin mo, Lord, ang kanilang pong katawan, anumang masakit sa kanila, Panginoon, ay pagalingin mo po, O Diyos. Bakit kami, O Diyos, ay binigyan mo na, Panginoon, ang down payment sa mga bagay na ito, Panginoon. Pinatunayan mo ang kagalingan sa amin. Hindi mo binawi ito, Panginoon, at patuloy, Lord, na nagpapatotoo yung mga salita, gumagawa at tumutupad sa kanyang mga pangako. Maraming salamat, Lord. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-guide sa amin, Lord, sa buong iglesia na ito. Ano
pa man, Panginoon, ang mga bagay namin matutunan na ibuksan mo, Lord, ang aming puso't isip. Maging bukas ang aming pakinig. Tanggalin mo ang mga larawan, Panginoon, sa aming puso na hindi katulad sa iyo, Panginoon. Sa ganun ay maging sakdal kami, Panginoon, sa iyo pong harapan. Tulungan mo kami, Lord. Wala po kami magagawa pag malayo kami sa iyo, Panginoon. Kaya ilapit mo kami, O Diyos, sa iyo pong mga bisig. At huwag mo kami, Lord, pabayaan. Huwag mo kaming iwan, Panginoon. Manatili, Lord, ang Santong Espiritu sa amin. At patuloy ito magbigay, Lord, ng kagalakan sa amin. Hanggang sa pagbabalik mo at pagpapalit po ng aming mga katawan. Pray, ikaw, Panginoon, ang malugod. Ikaw ang magpurihan, Lord, sa umagang ito. Ikaw ang maitaas, pagkat karapat dapat ka, Panginoon, sa mga. Muli, O Diyos, pansamantala namin paghiwalay, ingatan mo ang bawat isa, pagpalain mo ang kanilang mga tinatangkilik, ilayo mo sila sa karamdaman, Panginoon, at patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa buhay ng bawat isa. Muli, Lord, maraming salamat. Tapos namin ang service. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. At kung ito'y binabalik namin, kasamang papurit pasalamat sa kung dakilan mo kami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen.